pang magdadamayan, kundi tayo rin. Kung may pagkakataong tumulong, huwag palampasin. Simula na ang magtanim ng mabubuting gawain, dahil sino pang aani kung di tayo rin. Populasyon. Kung dumaraing ka, mastan mo ang musmus. Gusto sanang mag-aral, ngunit nanlilimot. Kung dumaraing ka, mastan mo ang musmus. Gusto sanang mag-aral, ngunit nanlilimot. Kung nagigipit ka, masdan mo ang dalaga. Di maabot ang pangarap dahil babae siya. Bawat tao'y ay ang dami ng tao. Ito yung parang maraming naapektuhan gaya nung paglago ng ekonomiya, yung mga sakit na lumalaganap. Ang populasyon ay ang dami ng tao. Ito yung parang maraming naapektuhan gaya nung paglago ng ekonomiya, yung mga sakit na lumalaganap. Masyado nang lumalaki at hindi ito nakakabuti kasi pag mas maraming tao sa isang lugar, edi mas nagiging madumi yung lugar. At pag mas magiging madumi ang lugar, edi yung mga resources doon nagiging masyado nang lumalaki. At hindi ito nakakabuti kasi pag mas maraming tao sa isang lugar, edi mas nagiging madumi yung lugar. At pag mas magiging madumi ang lugar, edi yung mga resources doon nagiging madumi din. Ang populasyon, yun yung dami ng tao sa isang particular na lugar. So, paano siya nakaka-apekto? Siyempre nakaka-apekto siya pag kung malaki yung populasyon natin, mas na-engage yung mga tao na to na gamitin yung mga resources natin. Ang populasyon ay natural na bagay. Kailangan tayong dumami. Dahil kung wala, hindi tayo madadagdagan, mas hindi ito maganda sa ating pamumuhay. Ang pananaw ko sa populasyon, dapat yun palaging pa-pyramid yung dami. Baga, konti yung matatanda, ang madami is yung mas mga bata. Para pagka nagpapalit ng generation, mas madami yung mas bata. Kasi in other countries, kakakontrol nila ng population. Nagiging inverted pyramid yung population nila. Ang konti nung young people nila, walang pumapalit dun sa nag-retire na working population. Ang demography naman ay ang siyentipikong pag-aaral ng iba't ibang katangian ng populasyon. Ang sukat ng populasyon ay naiimpluwensyahan ng iba't ibang salik tulad na lamang ng birth rate at death rate. Ang migration ay nakakaapekto rin sa sukat ng populasyon sa isang lugar. Ang immigrants ay ang bilang ng mga tao na umaalis sa isang lugar papunta sa iba pang lugar, samantalang ang emigrants naman ay yung mga papasok sa isang particular na lugar. Sa Pilipinas, ang net migration rate ay negative 1.31 migrants sa kada 1,000 katao. Ang pagbabago ng populasyon ay maibubuod sa ekwasyon na ito. Birth at immigration ay mas mataas kaysa sa birth at emigration sa isang lugar, bahagyang tataas ang populasyon,
Ngunit kung ang death at emigration naman ay higit na mas mataas, ang bilang ng populasyon ay bababa. Ang kasalukuyang birth rate sa Pilipinas ay 25.68 per 1,000 citizens, samantalang ang death rate naman ay 5.06 deaths per 1,000 citizens. Kaugnay nito ay ang infant mortality rate o ang bilang ng mga namamatay sa mga ipinapanganak. Ito ay 19.94 deaths per 1,000 births. Ang fertility rate sa Pilipinas ay nasa 3.23 bata kada isang babae. Sa tulong ng mga figure na ito, natutuklasan ng mga eksperto ang lagay ng populasyon sa isang lugar at maging ng buong mundo. Sa Pilipinas, umabot na ng 92,681,453 ang mga tao. Mas mataas ng higit na 4 na milyon kaysa sa noong 2007 kung saan mayroong 88 na milyong tao. Halos bawat taon ay tumataas ang populasyon ng Pilipinas ng 2%. Dahil dito, taong 2010, naging ika-12 sa pinakamataong bansa sa buong mundo ang Pilipinas. Ito ay nahahati sa tatlong kategorya. Ang pre-productive o bilang ng mga taong nabibilang sa edad 1 hanggang 14. Reproductive o bilang ng mga taong edad 15 hanggang 44 na mayroon ng kapasidad upang mag-reproduce. At post-productive, edad 45 pataas. Kung ang malaking porsyento ng tao sa isang bansa ay napapabilang sa kategoryang pre-productive, malaki ang tsansa na makakaranas sila ng sukdulang pagtaas ng populasyon, maliban kung mas mataas ang kanilang death rate. Sa kabaligtaran naman, kung mas mataas ang porsyento ng post-productive sa isang bansa, lumulubog ang bilang ng populasyon. Sa Pilipinas, mapapansin na ang may pinakamaraming populasyon ayon sa age pyramid ay ang mga taong nasa edad 16 hanggang 64. Ito ay binubuo ng 60.9% ng total population. Sinundan ito ng mga nasa edad 1 hanggang 14 na may 34.9%. At ang mga edad na nasa 65 pataas ay mayroon lamang na 4.2%. Gamit ito, masasabing pinakamaraming populasyon ng mga nasa working age at huli ang mga nasa retirement age. Dahil sa tama lang ang populasyon ng mga bata, may papalagay na marami pa rin namang makapapalit sa mga nagre-retire na citizen sa bansa. Ang patuloy na pagdami ng populasyon sa mundo ay nagdudulot ng iba't ibang epekto. Ang ilan sa mga ito ay ang kahirapan, ang kapaligiran, at ang problemang pangkalusugan. Ang kahirapan ay inaayon sa iba't ibang bagay tulad ng laki ng pamilya, bilang ng mga anak na may gulang na 18 pababa at ang tirahan. May malaking kinalaman din dito ang laki ng kinikita ng mga nagtatrabaho sa isang pamilya, kung paano sila nakakatanggap ng mga benepisyong nararapat lamang maranasan ng isang pangkaraniwang mamamayan at ang kalidad ng kanilang pamumuhay. Hindi makita niyo yung kami may hirap dito, lang, no? Nagagaya namin, ito na yung bahay namin, lola lang. Tent lang yung bahay namin. Sana makita niyo yung dito, mga pansin niya, hindi yung parating magdaya man lang din sa may Kaakibat din ng kahirapan ay ang problemang pangkalusugan. Sa Pilipinas, nabanggit sa isang pagtataya na mahigit 30% ng mga Pilipino ay lugmok na sa kahirapan. 77% din ang kabuuang GDP ay pinambabayad din sa panlabas na utang kaya hindi makausad-usad ang bansa. Lumalabas din na 11% ng mga Pilipino ay walang trabaho kung kaya't ang ganitong bansang napakalakas pagdating sa yamang tao ay nananatiling walang silbi at pakinabang. Hindi rin matustusan ng ating likas na yaman ang kasalukuyang bilang ng tao ngayon dahil na rin sa patuloy nitong paglobo.
Maraming Pilipino ang pinipiling na lamang na indahin ang gutom at sa halip na kumain ay idaan na lang ito sa tulog. May mga Pilipino rin naman na kumakain ngunit ayon sa nasabi, kulang ito sa sustansya gaya ng ginagawa ng ilan. Kumakain sila ng noodles bilang tanghalian. Maaaring mapagtighaw nito ang gutom, ngunit di nito nasusustentuhan ang pangangailangan ng katawan. Talagang nakalulungkot isipin na ang dating kalawang pinakamayaman sa Asya at ang pinakamatandang republika ay ngayon dumaranas na ng matinding kahirapan na dinanas din ng mga bansang ngayon di hamak na mas maunlad na sa atin. Dala na rin ng walang tigil na paglago ng populasyon. Kaugnay ng populasyon, nagsagawa kami ng isang interview sa isang doktor upang marinig ang kanilang pananaw ukol sa lumalaking populasyon sa bansa. Alam ninyo, ang populasyon ay isang napaka-complex na issue, no? Isa siya sa mga social issue ng isang bansa na kailangan talagang itakal o i-define ng isang gobyerno ng isang bansa. Pag sinabi mong populasyon, yan po ay may link, no, sa socio-economic development ng isang bansa, at isa po siyang importanteng aspeto, no, hindi lamang sa socio-economic but importante rin yung sa kalusugan or health aspect. So pag sinabi natin populasyon, kailangan i-manage natin maigi. So marami pong mga strategiya dyan, no, kung paano i-manage ng isang gobyerno ang populasyon.